Hallelujah! We praise you, Lord God. Wow, no, it's been months since we had congregational Sunday worship service. And for those who are watching online, we have some people here in the church already. Pero as of today, hindi pa po pwede. So wait for further announcements. And let's continue to pray na magsama-sama po ulit tayo sa lugar na ito. So dito po, excited na ba kayo? Purihin natin, Panginoon! Amen! Nakarinig-rinig. At naman po sa mga nasa bahay, nanonood online, are you ready? Naririnig po namin kayo. We can feel that you are also excited. Katulad po na nararamdaman namin dito sa lugar na ito. Now, may I see those hands na excited na po? Of you, heaven's open, you're bursting through, feeling this place like a rushing wind. Come and move again, like a fire within. We will burn, 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 burn. Woo! We will go for you, Jesus. To everybody that's hurting, here comes the sound of rejoicing. Woo! Our happiness is restoring. So we give to Him the highest praise. It's the greatest feeling when you feel this place. In this moment, you are moving as we give you praise. Come right now, Holy Spirit, release your power. Lord, we are hungry for more of you. Heaven's open, you're bursting through, feeling this place like a rushing wind. Come and move again, like a fire within. We will burn, 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 burn. Woo! We raise our hands up, we're going all out. We're lifting up the name of Jesus, Jesus. Nothing will stop us, singing your praises. The Holy Spirit is here like a rushing wind. Come and move again, like a fire within. We will burn, 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 burn. We raise our hands up, we're going all out. We're lifting up the name of Jesus, Jesus. Nothing will stop us, singing your praises. The Holy Spirit is here like a rushing wind. Come and move again, like a fire within. We will burn, 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 burn. We raise our hands up. We keep on glory. We raise our hands up. We raise our hands up. We raise our Just one touch. My eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Just one word, you heal what's broken inside. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise
There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Let's sing. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, I know there's nothing that our God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Let's sing. Oh, 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 oh. We pray. Hallelujah. We praise You, Lord. Thank You, Lord God, for You are here in this place and You are increasing our faith. Hallelujah, Lord God. We know, Lord God, na this year ay hindi po naging madali para sa amin lahat. But Lord God, nandyan ka, Lord God, at lagi mong pinapatunayan sa amin kung gaano ka ka-great, Lord God. And we thank You, Lord God, dahil mula noon hanggang ngayon, Lord God, ay hindi mo kami iniwan. Hallelujah, Lord God. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with Your hand and lead me in Your righteousness, and I look to You, and I wait on You it all. You are forever in my life. You see me through the seasons.
here. The King is here. You will never, ever leave. Yeah. The King is here. The King is here. You're alive inside of me. The King is here. The King is here. You will never, ever leave. We worship and we praise. We lift your holy name. We rejoice, for our King is here. We're living to proclaim. You've opened heaven's gate. We rejoice, for our King is here. We worship and we praise. We lift your holy name. We rejoice, for our King is here. We're living to proclaim. You've opened heaven's gate. We rejoice, for our King is here. We worship and we praise. We lift your holy name. We rejoice, for our King is here. We're living to proclaim. You've opened heaven's gates. We rejoice, for our King is here. The King is here. The King is here. Hallelujah. God, you're here. The King is here. The King is here. Hallelujah. God, you're here. We would like to praise you. Surrender to you. Will never be the same, 'cause you are here. We would like to praise you. Give our glory to you. Will never. King is here. The King is here. Hallelujah. God, you're here. The King is here. The King is here. Hallelujah. God, you're here. The King is here. The King is here. Hallelujah. God,
siya sa ating kalagitnaan. Oh, thank you, Lord God, for your presence. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for this opportunity that we have right now, that we can really worship you in spirit and in truth. Oh, we welcome you, Lord God, in this place. So, hallelujah. Yes, you are here. The King is here. Narito ang ating Diyos. Narito ang ating Hari. Hayaan natin na sa oras na ito, alhatian. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo ang lahat ng papuri, ang aming pong pagsamba, ang aming pong pagluwalhati sa iyo. This is your day, O God. Araw mo ito, Panginoon. At nais namin na sa araw na ito ay mabigyan ka ng kaluguran. Sa araw na ito, maibigay namin sa iyo ang pinakamainam na papuri, pinakamainam na pagsamba, pinakamataas, oh hallelujah, na pagsamba. Marinig mo ngayon sa iyong mga anak, nasaan man kami, O Diyos, nasa bahay man, nasa lugar man to, ano man ang aming kalagayan. Oh church, sa oras na ito, give your best worship to God. Wherever you are, the King is here. The Lord of Lords, the King of Kings is in here, is in this place, is in your place, sa iyong lugar, nasaan ka man, ano man ang iyong kinalalagyan sa oras na ito, nandyan ang Diyos at nakikita niya, nararamdaman niya, naririnig niya ang iyong pagsamba sa Kanya. Kaya wag natin sayangin, wag natin sayangin ang oras na ito. Let's give our best worship. Let's give our best praise to God. Oh, hallelujah! The King of Kings, the Lord of Lords is in this place. We worship you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your presence. We welcome you, Lord. We welcome you. We welcome you in this place. Salamat, Panginoon. Dahil patuloy mo kami pinalalakas. Inibigyan kami ng kagalakan sa aming mga puso. Anumang kahinaan, anumang kalungkutan, anumang sakit at karamdaman, anumang kapighatian, anuman ang mga negatibong nangyayari sa amin at maging sa aming kapaligiran, hindi titigil, hindi mapipigilan ang iyong mga anak na sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo, Diyos, ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba. Inaangkin namin ang patuloy na kapuspusan mo sa bawat isa po sa amin. Oh, thank you, Lord. We welcome you in this place. Yes, Lord. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Salamat dahil lang po namin na sa oras na ito, patuloy na kakausapin mo ang bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, na makatugon kami. May we respond to your message for us this day. Kung anong gusto mo, Panginoon, na ibigay namin, ialay namin sa iyo, nawa matanggap mo sa araw na ito. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat, aming Hari. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah! The King is here. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay narito? Amen. Saan ka man naroon, nandyan ang Diyos. Amen. He is our Emmanuel. He is with us. Amen. Siya po ay sumasa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. At muli, welcome po sa ating pong panambahan sa araw na ito. Welcome to All Nations for Jesus Church. Tayo po ay nasa online worship service pa din. Yan, bagamat meron na po tayong mga iilang-ilang mga kapatiran na narito po sa ating pong sanctuaryo ng ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Pakisabi nga po sa iyong katabi, truly God is here. Amen. Pakisabi po sa iyong, saan ka man, nasa bahay ka man, sabihin mo sa katabi mo,
Andito si Lord. Amen? Nandito ang atin pong Diyos at patuloy siyang kumikilos sa ating kalagitnaan. Nasaan man po tayo, patuloy pong tinutugon tayo ng ating Panginoon. And pinakikinggan po niya ang atin pong mga papuri, ang atin pong pagsamba sa Kanya. Amen, amen. Hallelujah. Yan. So muli, welcome po sa lugar na ito. Yan, meron po tayong ilan-ilan nga na kasama ngayon. Wag ho kayo mag-alala, yung mga nasa bahay na medyo gustong-gusto nang pumunta rito. Yan, may tamang panahon. Pakisabi po sa katabi mo, may tamang panahon para dyan. Yan, darating din po tayo. Yan, okay. Yan, so sa umaga pong ito, nais po natin na talagang patuloy na pakinggan ang mensahe sa atin ng atin pong Diyos. Kasi nga, totoo po na kahit ano po yung mga nararanasan natin sa mga panahong ito, hindi ho tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Okay, so ilang araw na lang, although marami na pong nagse-celebrate ngayon, di ba? Sineselebrate ang Kapaskuhan, pero sa December 25 po, meron po tayong Christmas service at meron po tayong special na mensahe patungkol po sa tunay na ibig sabihin ng Kapaskuhan. Yan. So, ngayon pong araw na ito, ang nilalagay po ng Panginoon sa puso ko, katulad po ng inawit natin kanina, di ba? Ang title po ng huling inawit ay yung pong The King is Here. Yan. Nandito ang ating hari. So let's welcome our King, the King of Kings and the Lord of Lords. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon ay narito po sa ating kalagitnaan. Sumasa atin po siya at patuloy po siyang may ginagawang mabuti sa bawat isa. So, nais ko po na tingnan po muna natin itong picture na ito. Meron ho ba kayo nakikitang picture? Meron ba? Baka sa kanila meron. Meron na daw. O, sa inyo wala. Diyan. Meron po. Diyan sa mga nasa bahay po, ano po yung nakikita ninyo? Yan. So, madalas na po natin nakikita yung silyang yan. Yan. Yung maputing silya ba yung nandyan? Yeah, okay. Maputing silya. Yan. Na meron pong nire-represent yan. At yun po yung gusto ko na sa araw na ito, sa oras na ito, ay talagang mapakinggan po natin yung special message sa atin. Muli, Panginoon, lumalapit kami sa inyo sa oras na ito at nagpapasalamat nga sa lahat ng gagawin mo sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, for your message. Truly, we welcome your kingship, your lordship in our lives, so God, at gusto namin na talagang patuloy na mapatunayan sa iyo na talagang mahal ka namin at patuloy namin ibibigay sa iyo ang narapat na mapa sa iyo. Salamat po sa mensahe mo sa amin sa araw na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Yan po yung teksto natin ngayon. Yan. Ang sabi po dyan, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yan. So dito po, makikita natin na ipinakita sa atin yung magandang ehemplo ng atin pong Panginoong Jesus, na kung saan talagang ibinaba niya ang kanyang sarili para matupad niya, maganap niya ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. So sa umaga pong ito, sa araw na ito mga kapatid, nais po natin na, sabi nga doon sa nauna, di ba, na gayahin natin. Sabi, naway magkaroon daw tayo ng ganitong kaisipan o tulad ng kaisipan ng ating Panginoon Jesus na kung saan kahit daw siya'y tunay na Diyos, yan, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, kundi ano pong ginawa niya? Bumaba po siya rito sa lupa, nagkatawang tao po siya, at talagang
pinatunayan niya, na mahal niya ang Diyos Ama at susundin niya kung ano man ang kalooban niya, kung ano man ang kalooban ng Ama sa kanya pong buhay. Yan. So, what does it mean to say that Jesus Christ is Lord? Ano po ang ibig sabihin nung pagiging Panginoon ni Jesus sa atin po mga buhay? At doon, yun po yung gusto natin na talagang pag-usapan sa umagang ito. Kasi marami po na tinatawag si Jesus na Lord, pero hindi na naiintindihan ano yung tunay na ibig sabihin ng Lord. Kaya hindi nila nagagawa yung mga dapat nilang gawin. So sa umaga pong ito, nais ko po na talagang maintindihan natin ano nga ba ang ibig sabihin ng Lordship ni Jesus Christ sa buhay natin. At kung totoo nga ba na si Jesus ang atin pong Panginoon o baka ay maging control niya. Siya po yung kumontrol sa atin. Ika nga, wala kang ititira. Walang para sa iyo. Lahat dapat para kay Jesus. Amen? Yung full control ay ibigay natin po sa ating Panginoon. Body, soul, and spirit. Ano po sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23? Tingnan po natin. Ano sabi dyan sa 1 Thessalonians 5:23? Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, buong katauhan po natin. Sabi nga, spirit, soul, and body. Hindi lang po katawan natin, hindi lang po spirito natin, kundi buong katauhan po natin. The whole person, kumbaga yung buong katauhan natin, dapat daw nating ibigay at bigyan talaga ng hayaan nating ito'y kontrolin ng ating Panginoon. So mga kapatid, God deserved, Jesus deserved. Kumbaga deserve niya po yun kasi meron din po siyang ibinigay sa atin eh. Mamaya po makikita po natin bakit kailangan natin ding ibigay ang buong buo natin sa Kanya. Tayo po, katulad ng sabi doon sa 1 Thessalonians, diba? Composed of spirit, soul, and body. Yan. Kasi meron pong iba, portion nga lang ang ibinibigay kay Lord eh. Yan. Yung iba, emotion lang nila, o kaya isip lang nila, o kaya yung iba, yung kamay lang nila, parang ganon, o kaya yung paa lang nila, pero yung isip nila hindi binibigay kay Lord. O yung iba, yung puso nila hindi binibigay kay Lord. Yan. Sabi nga po, sabi po ni S.M. Swiller, yan, Samuel, ang nga ba yung M dyan? Basta yun, isa po siyang American missionary. Yan, ang sabi po niya, if Jesus is not Lord of all, then He is not Lord at all. Yan. Kung hindi mo talaga ibinibigay ang buong buhay mo sa ating Panginoon, yan, hindi mo hinahayaan na siya po yung kumontrol sa atin, yan, sabi nga, then He is not Lord at all. Hindi talaga siya Panginoon natin. At karamihan po, ganun. Even Christians. Kaya ngayon, sa oras na ito, nawa makita po natin, maintindihan natin na dapat mabago yung perspective natin, yung kaisipan natin patungkol po sa Lordship ni Jesus. Kasi karamihan nga po sa atin, di ba, parang nasanay na lang, di ba? Nasanay na tawagin si Lord, si Jesus, di ba, ganoon. Kahit nga minsan may nabagsak lang eh. Parang ganon, ay Lord ko. Parang ganon. Parang minimension natin lagi yung Panginoon. Yan. Pero hindi alam ang tunay na ibig sabihin ng Lord. Yan. So, ngayon sa umagang ito, hayaan po natin na ipaunawa sa atin talaga ito ng ating Panginoon. Kasi may mga tanong nga eh, is Jesus Lord of your thoughts? Yan. Kung talagang soul, spirit, soul, body, ang talagang inialay natin kay Lord. So ang tanong, is Jesus Lord of your thoughts? Is Jesus Lord of your speech? Pagka nagsasalita ba tayo? Yan. Kumbaga, nakikita ba o naririnig ba? Yan. Mabuti ang mga sinasabi natin. Yan. Your relationship. Di ba? Minsan yun yung iniiwan natin eh. Parang hindi natin parang hindi natin binibigyan ng control si Lord doon. Your possessions, yan. Yung bang ating mga possessions ba natin, yung mga ari-arian ba natin, o yung mga bagay-bagay na meron po tayo, hinahayaan ba natin na talagang si Jesus ang mag-take full control? Yan. So nawa, sa oras na ito, ay talagang makita po natin kung ano talaga yung totoong meaning ng Lordship.
Yan. What does it involve to say that Jesus Christ is Lord? Yan. Ano ho ba, ang isang tao ba, o what must a person do in order for Jesus Christ to be Lord of his life? Ano ba yung dapat na nakikita natin o ginagawa ng isang tao na nagsasabing si Kristo nga ang kanyang Panginoon? Alam niyo po ang sagot? Ito po, yield your life to Him, a yielded life. Ang isa pong tunay na si Kristo ang kanyang Panginoon sa kanya pong buhay ay talagang isinusuko niya o isinuko. Tapos, anong ginagawa ng mga tao? Diba? Bago itali, taas muna ng kamay. Parang ganoon. Bago talian ang kamay, tataas muna ng kamay. Yan, parang hands off, surrender, parang ganoon. Yan. So, ganun din daw po sa atin dapat. Dapat nakataas yung kamay natin, parang ganoon. Parang hands off tayo. And hayaan natin na si Jesus ang kumontrol ng buhay natin. And allow Him, yan, hayaan daw natin na siya yung kumontrol ng buhay natin. Yan. So yun po ibig sabihin ng yielded life na hindi, kay Lord ang lahat ng control. Wala dapat sa atin. Yan. Kaya lang mamaya, tingnan natin, totoo ba na wala na tayong control o meron pa rin. Yan. So, yielding involves, sinan po natin, yielding involves, ito po, makikita natin kung talagang totoo na isinusuko natin ang buong buhay natin sa Kanya. Number 1 po, absolute and total surrender. Yan. Yielding involves absolute and total surrender. Every room, kumbaga sa bahay, lahat ng susi, hawak dapat ni Jesus. Amen? Absolute and total surrender. Wala kang dapat ititirang susi. Kumbaga lahat nakasurrender. Yan, sa totoong may-ari ng buhay natin. Amen? Yan, walang dapat na ititira. Saka hindi ho dapat wala dapat na may nakamark na, kunwari sa isang kwarto, nakalagay, private, o kaya keep out. Yan, wala dapat nakapaskil doon sa mga room na yon, sa mga kwartong yon. Kasi lahat yon pwedeng pasukan ni Jesus. Amen? Kumbaga sa bahay, hayaan natin na talagang siya yung kumontrol. Yan, bawat kwarto, bawat bahagi ng buhay natin ay dapat kontrolado ng ating Panginoon. You must be willing to surrender that key to the Lord. Yan. Wala dapat nakalagay na unauthorized person, keep out. Kasi baka mamaya, merong isang pintuan dyan nakalagay, unauthorized person, keep out. Ibig sabihin, hindi pwedeng pasukan ni Jesus yun. Yan. Dapat, di ba? Dapat po lahat ng bahagi ng atin pong buhay ay kayang pakialaman. Actually, hindi naman nakikialam si Jesus eh. Inaayos po niya tayo. Yan. Pag meron po siyang ginalaw sa buhay natin, ibig sabihin may inaayos siya. Yan. Hindi ho yung pakikialam, pag-aayos. Pakisabi nga po sa katabi mo, pag-aayos. Kung meron man ho na ginagawa si Jesus sa buhay natin, o merong pinasok na, sabihin natin na areas sa buhay natin, hindi ho yun pakikialam. Yun po ay pag-aayos. Kasi mas kilala po tayo ng ating Panginoon. Alam po niya ang lahat ng dapat na ginagawa natin o dapat na meron tayo. Kaya kung hindi ho natin nagagawa o hindi natin natatanggap yung para po sa atin, aayusin po tayo ng ating Panginoon. At yun nga ho as we surrender everything to God, as we surrender everything to Him, makikita po natin yung talagang pag-aayos sa atin ng ating Panginoon. So mga kapatid, you must be willing to surrender that key, anumang susi po yan, lahat dapat ibigay po natin, isuko natin sa ating Panginoon. So, yun po, absolute and total surrender. Number 2 po, in yielding, ang ibig sabihin po ng yielding, acknowledgement of His ownership. Yan. Acknowledgement of His ownership. Pagsasabi na, Lord, sa'yo po ang buhay ko. Yan. Siya na ang may-ari. Pag sinabing ownership, di ba pag sinabing ownership, pag-aari. Yan, tama? Yan, siya yung may-ari nung buhay natin. Yan, for example, bahay, o kaya kung ano man yung meron ka ngayon, di ba, kung sino man kung kanino man ho nakapangalan yun. Yan, kunwari, meron kang bahay, kunwari, kanino po nakapangalan yung bahay? Kung sino po yung nakapangalan, di ba siya yung may-ari? Tama. Yan, so, meron siyang
control doon. Pwedeng tawag niya, dahil siya yung may-ari, pwede siyang magpapasok ng gusto niyang papasukin at pwede din siyang magpigil ng sino man na huwag pumasok doon. Tama? Siya yung may control. Yan. May-ari ka ng isang establishment. May-ari ka ng isang store. Di ba? Ikaw yung may-ari ng isang kumpanya. Ikaw ang may-ari ng kung anumang bagay po yun. Okay? Sasakyan. Di ba? Kung may sasakyan ka, ikaw yung siyempre, ikaw may hawak ng susi. Di ba? Pagka kahit saan mo gustong pumunta, pwede mong gawin. Kasi ikaw yung may-ari. At pwede mo ding huwag pasakayin. yung ayaw mong pasakayin doon. Kasi you're the owner. Tama? So, ganun din po sa buhay natin. Ang owner ng buhay po natin ay si Jesus na. Ano po sabi sa 1 Corinthians? Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 20. Yan. Ang sabi po dyan, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body, in your spirit, which are God's. Yan. So, tayo daw po ay binili na. Yan. Alam niyo ba na ang katawan natin, ang buhay natin ay hindi na natin pag-aari? Yan. Ito po ay pag-aari na ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay nung isinuko natin yung ating buhay sa ating Panginoon Jesus, siya na po ang may-ari. Ang sabi nga doon, di ba? For you were bought at a price. Binili na ho tayo. Yan. Meron pong ipinambayad sa atin. Kaya kailangan daw, sabi nga doon, glorify God in your body, in your spirit, at sa ating pong kaluluwa. Yan. Yung buong buhay natin, buong pagkatao natin, ay dapat na ialay at hayaan natin mag-glorify po ang ating Panginoon sa buhay natin. You are not your own. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. You were bought at a price. We belong to Jesus. We are His purchased possession. Binili na po tayo. Yan. Yung redemption, yung redeemed, we are redeemed. Tayo po ay, ang ibig sabihin po ng redeem ay tinubos, tama? Tinubos na po tayo. Yan. Nung tayo po'y nagkasala, tama? Nung tayo po'y nagkasala, naging kontrolado po tayo ng ating kaaway. Yan. Kaya nga po si Jesus bumaba dito sa lupa eh. Kaya nga po meron ngayong celebration ng Christmas. Kasi dumating ang atin pong Panginoon Jesus para tubusin tayo. Yan. So, we are redeemed. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Para pong, sino rito yung nagsasanla? Nagsasanla ho ba kayo? Di ba pag nagsasanla? Sasanlaan, di ba? Bibigay natin doon. Yan. Pagka naibigay mo na sa sanlaan, yung bagay na ibinigay mo, di ba habang nandoon, habang hindi mo sinosole yung perang nakuha mo, hindi yung babalik sa'yo yung bagay. Kunwari, sing-sing o kaya anong alahas na ibinigay mo sa sanglaan, binigyan ka ng 500. Yan, katumbas nung isinanla mo. Tama? Hanggat hindi mo ibinibigay ulit yung 500, hindi mapapasayo kung ano man isinanla mo. Tama? So, ganun din po ang nangyari sa atin. Nung nagkasala ang tao, ang kumontrol na po sa atin ay ang dyablo, si Satan. Ngayon, binayaran po tayo ng atin pong Panginoong Jesus. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, pambayad sa atin. Tinubos po niya tayo. Naintindihan po ninyo? Dahil tinubos niya tayo, sino na ho ang may-ari sa atin? Si Satan pa ba? Hindi na, di ba? Si Jesus na. Yun. So, dito po, sabi ng acknowledgement of His ownership. Kailangan aminin natin and we have to acknowledge, we have to accept na hindi na tayo ang may-ari ng buhay natin. Nung tinanggap natin si Jesus as our Lord, yan, at sinabi natin, you are now my King, ibinibigay na natin ang lahat ng kontrol. Binibigyan natin ng pagkakataon ang Diyos na talagang kontrolin na ang buhay natin. Yan. So, we have to acknowledge that siya na ang may-ari at hindi na tayo. Dating pag-aari na Satanas, tama? Dati tayong pag-aari ni Satan, pero nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, pag-aari na tayo ng ating Panginoon Jesus. Kaya lang, ito po problema natin ng mga Kristiyano. Yan. Hindi natin ina-acknowledge talaga
yung lordship ni Jesus kasi tayo pa rin ang nasusunod. Pwede hindi na si Satan. Siyempre, alam na natin kasi kung ano yung gusto ni Satanas, magkasala tayo. Ayaw na natin yun. Alam na natin yun. Alam na natin yung mga maling gawain. Tama? Hindi na natin ginagawa yon. So, totoong hindi na tayo kontrolado ni Satanas. Unless na lang na meron ka pa rin ginagawa na utos ng diablo sa'yo. Pero, karaniwan sa mga Kristiyano ay sarili ang nasusunod. Hindi si Jesus. Yung I, yung me, yung ako. Yan. Ito gusto ko eh. Di ba? Kahit ayaw mo, Lord, sinabi mo pang Lord. Minsan meron tayong gano'n eh. Di ba? Meron ako nabasang kwento ng isang preacher, meron daw isang nagpa-pray sa kanya. Yan. Sabi nung nagpa-pray sa kanya, Pastor, pag-pray niyo nga po ako kasi gusto ko talagang sumunod kay Jesus eh. Gusto kong sumunod saan man niya ako papuntahin, saan man niya ako gamitin. Kaya lang, yan, ayoko hong mag-missionary sa ibang bansa. Yan. Gusto ko dito lang ako. O kaya parang may specific lugar yata na parang sinabi siyang ayoko sa lugar na to. Yan. Ano po sabi ng pastor? Huwag mo na tawaging Lord si Jesus. Ayaw mo naman palang pumunta doon sa pinapupuntahan ka eh. Yan. So, ibig sabihin, kung saan tayo gustong papuntahin ni Lord, di ba? Dapat doon tayo. Kung ano yung gustong gawin ni Lord sa atin, yun yung pong dapat na hayaan natin. At kung ano yung pong pinagagawa sa atin ng ating Panginoon, yun po yung dapat na ginagawa natin. Kasi hindi na tayo ang may-ari ng buhay natin. Si Jesus na. Binayaran na tayo. Pakisabi nga po sa katabi mo, tinubos na ako ni Jesus. Yan. So, hindi na tayo pag-aari ni Satan, ha? Hindi na tayo pag-aari ni Satanas. Kaya lang, yan, linawin po natin, sino ba talaga ang Lord? Baka ikaw, baka yung girlfriend mo, baka yung boyfriend mo, baka yung asawa mo, o baka yung negosyo mo, o baka naman kung sino-sino, kung ano-ano mga bagay dyan. Yeah? Hayaan natin na sa oras na ito, ipakita talaga sa atin ni Lord, ng ating pong Panginoon Jesus, yung gusto niya talaga na gawin sa atin. Yan po yung pangalawa. Yan. Acknowledgement of His ownership. Pangatlo po, total and unreserved obedience. Yan. Total and unreserved obedience. If He is the Lord of your life, you are going to do what He tells you to do. Yan. Obedience, ang word na obedience po ay napakahalaga sa vocabulary nating mga Kristiyano. Yan. Obedience, important word in Christian vocabulary. We move forward in our spiritual growth in direct proportion to our obedience to the truth of God's word. Yan. So, kung talagang tayo po ay lumalagong spiritual. Yan. Talagang masasabi natin spiritually okay tayo o sabihin natin na talagang malago tayo. Sabi nga rito, it is direct proportion to our obedience to the truth of God's word. Makikita yung tunay na Kristiyano o disipulo ng atin pong Panginoon kung tayo po ay sumusunod sa Kanya. Meron nga pong isang question si Jesus doon po sa Luke chapter 6. Inan po natin. Luke chapter 6 verse 46. Ang sabi po diyan, "But why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Yan. Sabi ni Jesus sa mga tao na naandoon. And even ang kaharap din po niya mga disciples niya doon eh. "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Yan. Sabi ng Panginoon niyo ako, pero hindi naman niyo sinusunod kung ano sinasabi ko. Yan. Now, mga kapatid, are we truly obeying Jesus? Totoo ba na sinusunod natin siya? Ay, katulad sabi ko nga sa inyo kanina, baka sarili pa rin natin ang sinusunod natin. So yun po, number 3, total and di ba? Na merong isang Kristiyano na nagpapapray na gusto niyang sumunod kay Lord, kaya lang ayaw niyang pumunta sa lugar na to. Yan. So dito po, makikita po natin yung willing service natin kay Lord. You're willing to go where He sends us. Yan. Willing ka na sumunod kahit kailan niya gusto na sabihin sa'yo, and regardless of the cost. Yung parang katulad po ni Isaiah, di ba? Doon sa Isaiah, makikita po natin doon na mayroon po siyang sinabi nung nakita niya talaga yung presence ni Lord. Yan. Ang sabi niya, "Lord, here I am. Send me." Yan. Magawa kaya din natin yun? Na talagang sabihin, lalong-lalo po sa panahon ngayon sa panahon ito,
na Lord, kahit saan mo man ako papuntahin, pupunta po ako. Sabihin mo lang. Ito pa, para masunod natin ang lahat ng yan, dapat hearing ear mo, tama. I mean, tawag niyan yung malinaw sa'yo at baka mamaya kasi hindi mo kilala ang boses ng atin pong Diyos. Sinasabi ko po ito, doon po sa mga kilala talaga ang tinig ni Lord. Kasi baka mamaya sabihin mo, ay, pinapupunta ako ni Lord sa Amerika. Yeah, parang ganun. Yung pala, gusto mo lang pumunta ng Amerika. Yeah. Nakanya, narinig, sabi mo, narinig ko parang pinapupunta ako sa sa New Zealand yata yun. Yun. Sabi ni Lord sa akin, punta ako, ayusin ko yung mga papers ko. Yan. Siguraduhin mo lang na si Lord, ha? Baka mamaya ikaw lang yun. Yan pa ang problema natin dito. Minsan merong ganon na mga attitude ng mga Christians. Dinadamay pa si Lord. Sinasabi pa na, sabi ni Lord, ganito daw gawin ko. Sabi ni Lord, yan. Kapatid, ingat ka sa pagsasabing sabi ni Lord, ha? Kailangan sigurado tayong sinabi nga ito ng ating Panginoon. Amen po? Yan. So, we have to be, sabi nga, willing to serve God wherever He wants us to go, whenever, kahit saan, kahit kailan, and regardless of the cost. Kahit na may presyong mabayaran, kahit na medyo mahirap pumunta, o kaya mahirap gawin yon, yan, willing ka na ibigay. Ewan ko lang kung merong sinabihan si Lord dito, na ngayong Kapaskuhan, bigyan mo si ganito. Any cost, di ba? Naku, sabi ni Lord, bigyan ko daw ng ganito si Pastor Bob. Parang ang laki ng pinabibigay sa akin. Parang 10,000 yata. Diba? Any cost. Diba? Kahit anong halaga. Naku, parang binubulong sa akin ni Lord na nabigyan ko daw si ganito. Yan. Any cost. Minsan parang mahirap bitawan, pero pag binitawan mo, yung kapalit, doble-doble pa eh. Diba? Yan. Naintindihan po? Willing to serve. Sabi nga, there are 3 A's of Christian service. A, anywhere, Lord. Anytime, Lord. Any cost, Lord. Kahit saan, Lord. Kahit kailan, Lord. Kahit magkano, Lord. Kahit ano po yung presyo, susunod ako sa iyo, Panginoon. The Lordship of Jesus Christ in our lives involves our willingness, sabi ko sa inyo nga, to go wherever He wants us to go. Willing tayo na ibigay kung ano man po yung hinihingi sa atin ng atin pong Diyos. Mga kapatid, the Christian life is a wonderful life. Hindi po mahirap magpaka-Kristiyano. Although marami pong nagsasabi na ang hirap maging Kristiyano. Mahirap lang po ang pagiging Kristiyano kung hindi mo talaga ibinibigay ng totohanan ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus. Kasi kung totoong ibinigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon, magkakaroon ng joy in serving Him. Kahit na ano pa yung hingi ni Lord, kahit ano pa yung ipagawa sa iyo ni Lord, andun po yung peace and joy. Yun po yung tawag niyan yung reward sa atin. Yung reward ng totoong pagsunod kay Lord. Kahit na mahirap yung atin pong sitwasyon, ngayong pandemic, talagang yung right, yung karapatan mo, alisin mo. Ibigay mo yan sa atin pong Panginoon. Merong ang kanta, di ba? Yung No Rivals doon sa trono niya. Tama? Merong isang kanta yun na pag nakaupo na sa trono, wag mo nang gagalawin pa yun. Hayaan mo si Jesus na umupo. Yan. So last picture po tayo, babalik po natin. And as part of our conclusion, part ng conclusion po natin ngayon, bahagi ng pagpe-pray na po tayo ngayon. Andyan ho ba? Nakikita niyo ho ba ulit? Yung yung picture? Andyan? Okay. There can be no rivals to the throne of our heart. It is to be occupied by Jesus alone. Yung upuan na yan, na nakikita mo ngayon, kapatid, yan. Yung upuan na yan na nakikita mo ngayon, yan po yung upuan dyan sa puso mo. The throne of your heart. Yan yung trono sa puso mo ngayon. Na kung saan, it must be occupied by Jesus alone. Dapat si Jesus ang nakaupo dyan. Huwag mong paaalisin si Lord. Huwag mong paaalisin si Jesus. Hayaan mo na laging nakaupo si Jesus dyan. Kasi pag nakaupo siya dyan,
and you are hinahayaan mo na talagang mag-take full control siya sa buhay mo, makikita mo yung patuloy na pag-aayos niya sa buhay mo. Kung hinahayaan mo ang Panginoon na kumontrol sa pamilya mo, aayusin niya ang pamilya mo. Yan. Isa lang dapat ang hari. Isa lang dapat ang Panginoon na nakaupo sa trono. We cannot serve two masters at the same time. Amen? Hindi ho po pwedeng si Jesus tapos bukas ako. Di ba? Ngayong linggo, dahil linggo ngayon, sige Lord, upo ka dyan. Tapos bukas sabihin mo, Lord, alis ka na muna, ako na muna. Hindi ho pwede. Di ba sabi nga kanina, kung hindi siya, hindi talaga siya. Kung hindi araw-araw, kung hindi body, soul, and spirit, wala po. Hindi. Hindi niya pakikialaman ang buhay natin kung hindi natin ibibigay ang buong-buong buhay natin. Our 100% na buhay natin, our whole being, dapat hawak ni Lord. Hindi po 90%, kundi 100%. Amen? Siya po yung dapat na kumontrol sa atin. So, kapatid, isa lang dapat ang Amen? Kung meron po na talagang hindi pa naaayos si Lord sa buhay mo, sabihin mo, Lord, itong era na to, parang hindi mo pa pinakikialaman, hindi mo pa ginagalaw. Hindi mo pa inaayos, hindi pa kialam po. Hindi mo pa inaayos. Magulo pa rin, Lord, sa era na to eh. Siguro hindi mo pa inaayos, kaya Lord, ito na po ako. I am allowing you to take full control. Amen? Sige po, let's worship our King and let's say, the King is here. Hallelujah. Let's worship Him. Let's worship Him. Oh, thank you, Lord God. King is here. Yes, Lord. The King is here. You're alive inside of me. Yes, Jesus. The King is here. The King is here. Love will never, ever leave. The King is here. The Come on, King is church. Let's worship our God. Nasa bahay ka man. You're alive Worship Him. inside of me. Yes, The Jesus. King is here. Salamat, Panginoon. The You're here. King is Your presence is here. here. Love will never, ever leave. We worship and we praise. We lift your holy name. We rejoice, for our King is here. We're living to proclaim. You've opened heaven's gates. We rejoice.
Espiritu, kaluluwa at katawan mo. Everything, lahat-lahat, your entire whole being. Surrender everything to our God. Surrender everything to our Lord. Surrender everything to our King. Yes, Lord. Lahat-lahat ay iniaalay namin sa iyo, Panginoon. Bawat bahagi ng aming buhay, bawat bahagi, O Diyos, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Eto kami, Lord God. We offer everything unto you. Our whole being, our spirit, our soul, our body, Lord. This is yours. We acknowledge that you really own us. Amin pong inaamin, amin pong tinatanggap at sinasabi na pag-aari mo kami. Pag-aari mo kami. Hindi namin pag-aari ang aming mga sarili. Ikaw ang may-ari ng buhay namin. Kaya sa iyo po namin isinusuko ang lahat-lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Kapatid, kaibigan, nakikita ng Diyos ang kalagayan mo ngayon. Yung lahat ng sakit, yung lahat ng kirot, ialay mo yan ngayon sa Panginoon. May dinaramdam ka, sobrang bigat ng puso mo ngayon sa lahat naman nangyayari sa iyo. All the burdens, all the anxieties and worries that you have right now, offer it to God. Ihandog mo, ialay mo kay Lord yung lahat ng alalahanin mo, yung lahat ng takot, yung lahat ng pangamba. Ialay mo yan sa Diyos. At hayaan mo na sa oras na ito, kapayapaan niya, kapahingahan niya ay matanggap mo. Ang buhay mo na gustong ayusin ng Diyos, ipaayos mo sa Kanya, kapatid. Kung meron mang bisyo, kung meron mang mga gawaing hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos, kapatid, kaibigan, hindi mo kayang alisin yan. Kung hindi mo yan isusuko sa Diyos, isuko mo yan sa Diyos. Isuko mo ngayon sa oras na ito at tingnan mo kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Maniwala ka. God will set you free from all the bondage of the enemy. Isuko mo yan sa Diyos. Isuko mo yan sa Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa lahat ng pagkilos mo sa aming po mga buhay. Alam po namin na tunay nga na merong nag-alay sa iyo ng kanyang buhay. Hindi ka lamang tinanggap bilang tagapagligtas, kundi tunay na Panginoon ng aming pong buhay. Receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Receive Him. Receive Him. Not only your Savior, but your Lord. Yung pagiging Panginoon niya sa buhay mo. Ipakita mo yan sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy mong pagpalain po ang bawat isa. Patuloy na hinahayaan ka namin na kumilos sa aming mga buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord God, for your miracles. Sino man nangangailangan ng himala, sino man nangangailangan ng kagalingan, sino man nangangailangan ng pagbabago, we receive it right now. Inaangkin po namin ang provision mo. Inaangkin po namin ang patuloy na pagkilos mo sa aming mga buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen po. Patuloy na talagang damhin mo, kapatid, kaibigan, ang presensya ng Diyos sa iyong buhay sa oras na ito. At ngayon po, bilang bahagi ng atin, tayo po'y tapos na po sa ating pong yung message po ni Lord sa atin. Ay tapos na po. So, sa lahat po naman nandito, yan, kaibigan, God will give us His grace. Kumbaga yung biyaya po niya, patuloy po nating matatanggap ito mula sa ating Panginoon. Gusto po ni Lord, managana tayo. Ayaw po niyang maghirap tayo. Lalo po ngayong pandemic, di ba? Ang daming kahirapan na nangyayari sa atin. Pero naniniwala po ako, God is able to make all grace abound to you. Pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Just do your part, and God will do His part. And in this giving,
let's allow God to see your love to Him. Sa pamagitan po ng pagbibigay natin, patuloy po natin ipakita yung pagmamahal at pagsamba po natin sa Kanya. So sa mga kapatiran natin na sa bahay, meron po tayong online giving. Makikita naman po niyo yan sa inyong mga screen kung saan po natin ibibigay. At dito po, mamaya po may announcement po sa atin kung paano po sa next week. Kasi ngayon po, ganun po muna ang gagawin natin ngayon. Paglabas po natin, ihulog na lang po natin doon. Pero next week, meron po tayong gagawin. Okay? Yan. God bless you. Patuloy na tanggapin mo ang pagpapala sa iyo ng ating Panginoon at talagang patuloy na talagang si Lord ang dapat na makita sa ating pong mga buhay. God bless you, saints. Yan. May announcement pa ba? Meron po? Wala na? Okay, wala na po announcement. So, sa lahat naman nasa bahay, ngitian po niyo ang katabi niyo at sabihin niyo, God is good all the time. Hallelujah! God is good! Amen! Amen! God bless you! God bless you! Meron po tayong prayer chain December 24. Christmas service natin December 25. Wait for further announcement. Marami po tayong gagawin. Ngayon pong celebration natin ng Kapaskuhan. Meron po tayong celebration na gagawin. Wait for further announcement. God bless! Nothing excites us like Jesus. 'Cause in His presence there's freedom. All our sin is forgiven. So give to Him the highest praise.